May bagong impormasyon sa kaso ng lalaking humingi umano ng tulong kay ChatGPT para magplano ng pagpatay sa dalawang estudyante sa kolehiyo. Ang kaso ni Hisham Abu Garbi ay umusad ng malaki ngayong araw. Nakakulong siya mula ng dakpin ng SWAT sa isang bahay na nakatapis lang ng tuwalya matapos umanong patayin at itapon ng mga bangkay ng batang magkasintahan. Dito, magbabahagi ako ng impormasyon na may kalakip na mahigpit na babala. Ang mga detalye ng investigasyong ito ay nakakakilabot at ang mga ginawa ng suspect ay tunay na kasamaan. Ngayon, naririnig natin ang panig ng pamilya ng umano'y suspect. Ang karumal-dumal na ginawa niya sa sariling kapatid bago siya inilabas sa bahay at ang mga babalang sinubukan nilang ipaalam sa pulisya bago ang mga pagpatay. Sabi ng taga-usig, itutulak na ang parusang kamatayan. On the case, hatid ng Law and Crime. Ako si Chris Stewart. Bago magsimula ang episode ng On the Case, gusto ko lang ipaalam na may libreng app na Upside kung saan makakakuha ka ng cashback sa gasolina, grocery at takeout. Libre ang app. Ganito ang gagawin mo. I-download ang Upside ng libre, kunin ang offer sa mayigit 100,000 lokasyon nila, pagkatapos magbayad ka lang gaya ng nakasanayan gamit ang iyong card. Pagkatapos nun, i-verify ang binili mo at makakakuha ka ng pera pabalik. Ginagamit ko ito tuwing nagpapakarga ng gasolina o bumibili ng takeout. Tinitingnan ko muna ang mga offer sa Upside. Tapos pag nakagastos na ako, lumalabas ang pera sa app ko at agad ko itong inililipat sa bangko. Karaniwang nakakakuha ng $254 kada taon ang mga madalas gumamit ng Upside. Kaya, anong gagawin mo ngayon? Para makakuha ng cashback, i-download ang Upside ng libre. I-click ang link sa description, iscan ang QR code sa screen, at gamitin ang promo code na OTC para makakuha ng dagdag 25 sentimo na bonus kada galon sa unang tangke ng gasolina. Mukhang napakalakas ng ebidensya sa kasong ito para sa prosekusyon. At bukod pa ron, idagdag mo pa ang Jumano'y inilagay ng suspect sa chat ng ChatGPT. Ayon sa mga prosecutor, lahat ng plano niya sa diumano'y pagpatay sa dalawang estudyante ay inilagay niya sa isang AI chatbot. Ang kaso ni Hisham Abu Garbi ay nasa korte para sa arraignment niya sa Tampa nitong Lunes. Ito ang video ng unang pagharap niya noong Abril matapos maaresto. Ngayon, tatalakayin natin ang nangyari sa korte ngayong araw at kung ano ang ibig sabihin nito para sa kasong ito sa mga susunod na hakbang sa ilang sandali lamang. Nalaman din natin ang tungkol sa isang diumano'y lubang nakakagambalang pangyayari bago siya maaresto noong Abril sa bahay ng kanyang pamilya. Ngayon, inaakusahan si Hisham sa pagpatay sa kanyang roommate na si Zamir Lamon na 27 taong gulang at sa kasintahan nitong si Nahida Bristi. PhD student sila sa University of South Florida sa Tampa mula Bangladesh at nagpunta rito para mag-aral. Video ni Bristi ito na nakita namin sa Facebook. At ayon sa mga record ng korte, lumalabas na agad na nagtutok ang mga autoridad kay Hisham sa simula pa lang ng investigasyon na ito. Makikita mo kung bakit siya kahina-hinalang kumilos mula simula. At baka maalala mo noong unang kumutok ang kasong ito, malaking tanong kung may nangyaring masama o kung ito ay kaso lang ng dalawang estudyante na basta na lang bigla na lang umalis at nawala. Talagang dumilim ang takbo ng kwento. At bukod sa inaakusahan siyang pumatay sa dalawang estudyanteng ito, inaakusahan din siyang tinangkang pagtakpa ng krimen. Pero sinabi naging pabaya siya. Nang inaresto si Hisham, inilabas siya ng bahay na nakatapis lang ng tuwalya. Mukhang hindi naman balak arestuin ng pulisya, kahit suspect siya sa kaso ng dalawang estudyante ng USF. Kinailangan ng pulis na pumunta sa bahay ng kanyang pamilya dahil sa isang alitan sa loob ng tahanan. Ngayon, ito ang dokumentong isinumite sa korte na naglalahad ng mga nangyari. Sabi ng pulisya, may tumawag na kapamilya matapos pumasok ang kapatid ni Hisham sa kwarto para kumuha ng produkto sa buhok. At doon nakita si Hisham. Ayon sa ulat, nakatapis lang siya ng tuwalya at naglalaro ng video game. Kaya nagsimulang maging nakakabahala ang sitwasyon. Sinasabi pa sa ulat na ang kapatid ni Hisham ay umalis mula sa master bathroom. At ayon sa ulat, hinarap siya ng akusado na humiling ng yakap. Habang niyayakap ng biktima, biglang hinawakan at pinilit ng akusado na yakapin siya ng harapan kahit ayaw niya. Sinubukan ng akusado na halikan sa labi ang biktima at hiniling na halikan siya. Naitulak ng biktima ang akusado at umatras papunta sa pintuan ng master bedroom na nakasara at nakalak. Pinag-uusapan natin na di umano'y kapatid na babae ng akusado ang biktima. Tandaan ng biktima at akusado ay dating magkasama sa bahay bilang pamilya.
at kinilala ng biktima ang akusado bilang nakatatandang kapatid na lalaki. Nakakabahala ang mga detalye. Tinawagan ng pulis at inilabas si Hisham ng bahay na nakatapis lang ng tuwalya. Kinasuhan siya ng pulis dahil sa pananakit at ilegal na pagpigil sa loob ng bahay. Pero aminin natin, wala yung mga kaso niyan kumpara sa kinakaharap niyang kaso ng umano'y pagpatay sa 2 estudyante ng USF. Sinabi ng mga piskal na itutulak nila ang parusang kamatayan sa kasong ito at ang pamilya ni Hisham ay nagsasalita na rin na yon. Sinasabi raw nila ang tungkol sa ilang mga babala na sinubukan nilang iparating sa pulis noon. Pag-uusapan natin yan dito maya-maya lang. Pero gusto ko munang balikan kung saan nagsimula ang kwentong ito para makita ninyo kung paano binuo ng mga investigador ang kasong ito. Balikan natin ang Abril, 17. Diyan inabisuhan ng University of South Florida Police Department na nawawala si Nahida Brisi, 27 taong gulang. Kilala siyang responsable at laging present sa appointments at importanteng okasyon. Kaya nag-alala ang mga kaibigan niya. Kinabukasan, Abril 18 tumawag sa pulis ang isang kaibigan ni Zamil Lamon, 27 taong gulang, dahil hindi siya sumasagot sa tawag. Hindi ito normal para sa kanya. Nadiskubre ng mga investigador na magkasintahan sina Brisi at Lamon. Kaya naniniwala ang ating mga detective na ang unang dapat puntahan ay sa bahay ng ating pangalawang biktima. Tirahan. Pumunta kami sa bahay ni Zamil na kasama ang 2 niyang ka-roommate. Isa sa mga ka-roommate ay patuloy na mailap. Hindi tugma-tugma ang mga kwento. Halos parang kahit ano na lang ang pinag-uusapan niya, mahilig siyang magsalita tungkol sa sarili niya. Patuloy ito sa buong investigasyon, maliban kung nais naming pag-usapan ang isa sa 2 biktima. Pagkatapos, agad siyang nagiging mailap at mapanlin lang. Yung isa pang kasama sa bahay, nalaman namin agad na wala siyang kinalaman at nagsimula siyang maging sobrang kooperatibo. At sa puntong iyon, siya sa mga unang yugto, noong ito ay kaso pa lang ng nawawalang tao, ay ipinaalam sa amin na may mali. Kaya naghanap ang mga pulis sa apartment ni Lamon at kasama niya doon ang 2 pang tao. May isang kasama sa bahay at pagkatapos ay may isa pa na tila kahina-hinala ang kilos at iyon ay si Hisham Abu Garbi. Habang nagsisiyasat sila sa apartment, may ilang bagay silang napansin. Nawala ang doormat sa pintuan at may mga nawalang kaldero at kawali. Kaya ang ating mga detective dahil masigasig sila, ang una nilang pinuntahan ay ang basurahan. Nalaman nila na hindi pa naitatapon ang laman ng trash compactor sa complex nitong mga nakaraang araw. Dito natin nakuha ang unang lead sa kaso natin. Lumabas kami at naghalungkat sa basurahan. Pumasok ang mga detective sa loob ng basurahan at inalis ang lahat ng laman nito. At natagpuan nila ang salamin ni Zamil, ang kanyang student ID, ang kanyang pitaka at ang kanyang mga damit na sobrang puno ng dugo noong oras na yon. Mulay, dito natin nakuha ang unang lead natin. Dito sa panahong ito, ang kaso ng nawawalang tao ay naging kaso ng nawawalang taong nasa panganib. Sa simula, may nagsabi na baka nagtanan sina Bristi at Lamon para magpakasal. Na simpleng pagtakas lang ito. Pagkatapos, dumilim ng husto ang takbo ng kwento. Noong panahong iyon, naniniwala kami na ang pinaghihinalaan namin ngayon ay isa pa lamang taong pinagtutuunan ng investigasyon. Kailangan namin ng mas maraming impormasyon. May sapat kaming ebidensya para makakuha ng search warrant. Bumalik kami sa tirahan at isinilbi ang search warrant. At ang mga search warrant ay para sa tirahan, para sa mga ka-roommate, sa mga cellphone ng parehong ka-roommate, para sa kanilang mga katawan, at para sa kanilang mga sasakyan. Pumasok sila sa tirahan at mayroon kaming napakagandang teknolohiya. Isa na rito ang Blue Star na tumutukoy sa presensya ng dugo. Kapag ginamit nila ang Blue Star, makikita nilang may malaking lawa ng dugo sa kusina. Nakita nilang dumadaloy ang dugo sa pasilyo papunta sa kwarto ng pinaghihinalaan. Napaka-eksakto at detalyado ng teknolohiya na kitang-kita natin ang hugis ng isang tao sa sahig sa tabi ng kama ng pinaghihinalaan natin kung saan siya nakapulupot na parang sanggol. Kaya dito raw nakatutok ang mga pulis kay Hisham ayon sa kanila. Hindi lang siya kumikilos at ayon sa hepe,
Mailap at mapanlin lang, may naiulat din na bakas ng dugo sa kusina. At pagkatapos, makikita mo raw ang mga inilalagay niya sa chat ng ChatGPT. Pagkatapos, sinuri namin ang kanyang telepono. Lahat ng kasaysayan nito ay binura. Walang mga text message, walang email, walang GPS data. Ang kanyang search history, tuluyang nabura. Medyo natagalan kami noon dahil kailangan pa naming magsagawa ng masusing forensic na pagsusuri sa telepono. At ang natuklasan namin sa pamamagitan ng masusing forensic na pagsusuri ay doon namin nakita ang maraming nakakabahala lang mga paghahanap. Naghahanap siya ng kayabang tumagos ng kutsilyo sa bunggo. Maririnig ba ng kapitbahay ang putok? Pwede mo bang, hindi naman maayos, pwede mo bang ilibing ang bangkay sa isang trash bag at itapon sa basurahan? Habang ginagawa niya ang mga paghahanap na ito, nakikita at nadidiskubre rin natin na bumibili siya ng malalaking matitibay na itim na contractor bag, Lysol wipes, duct tape, lighter fluid at lighter. Habang uma-order siya ng gamit sa Amazon, ang iba naman ay mula DoorDash. Gusto kong pag-isipan ito ng lahat ng nasa silid. Ang mga paghahanap na ito ay ginawa ilang araw bago nawala ang dalawa nating biktima. Planado ito. Ito ang dahilan kung bakit planado talaga ito. Ayon sa pulisya, may iba pang ebidensya bukod sa online na aktibidad. Pagkatapos, siya naman ang sinuri namin. May sugat siya sa kaliwang maliit na daliri at sa likod ng kaliwang tricep niya, may malalim siyang sugat na dapat sana ay natahi ng maayos. Dapat sana ay nagpunta siya at nagpatahi. Hindi niya maipaliwanag kung saan niya nakuha ang mga iyon. Kung saan niya nakuha ang mga iyon na pinaniniwala naming mga sugat na dulot ng pagdepensa. Nung oras na yon, tumingin kami sa kotse at konti lang ang dugo sa trunk. Sa sahig ng passenger side ng kanyang sasakyan, gamit muli ang Blue Star technology, nakita namin na may malaking dami ng dugo doon. Kalaunan, nalaman namin na dugo ni Nashida yon. Nagtugma yon kay Nashida. Ang GPS sa kotse muli ay tuluyang binura. Ayon sa pulisya, may ebidensya silang dugo ni Lamon at Brisky. Habang ginagawa namin ang forensic na pagsusuri sa kanyang telepono para malaman kung saan siya nagpunta mga ilang araw bago iyon, nalaman naming nagpunta siya sa Clearwater Sand Key. Kinumpirma namin ito gamit ang video mula sa kalapit na istasyon ng bumbero na nagpapakita sa kanya na bumaba ng sasakyan at nasa Sand Key area sa Clearwater. Saglit lang siyang tumigil doon. Habang tinitingnan namin ang longitude at latitude, nakita naming dumaan siya sa Howard Franklin Bridge at sandaling tumigil doon. Kaya sa puntong ito, nagdesisyon kaming maglunsad ng malawakang operasyon na may maraming tao para magsimula ng masusing paghahanap. Kahit sinasabi ng pulis na nabura ang GPS ng kotse ng suspect, ang tracking data ng telepono niya ang nagturo sa mga investigador sa Howard Franklin Bridge sa Tampa. Mga 17 milya ito mula sa USF at doon unang may natuklasang nakakakilabot ang mga otoridad. Habang sinusuri ng ilan sa aming mga detektib ang latitude at longitude ng mga lugar na pinuntahan niya, naglalakbay sila pahilaga sa Howard Franklin Bridge sa bandang Pinellas ng Tulay. At nakita nila ang isang malaking itim na trash bag na nakalagay mag-isa sa gilid ng kalsada. Huminto sila. Nilapitan nila ito at habang papalapit sila, agad nilang naamoy ang kakaibang amoy ng mga labi ng tao kapag ito ay nasa yugto ng pagkabulok. Lumapit sila, hinawakan nila ang labas nito at napagtanto nilang may mga labi ng tao doon. Itinigil nila ang kanilang ginagawa, alam nilang maaaring ebidensya ito. Nasa Pinellas County na kami sa puntong ito at kinontak nila ang Pinellas County Sheriff's Office na agad namang tumugon kasama ang Pinellas County Medical Examiner's Office na siyang kumuha ng kustodya ng bag na ito at bumalik. Nalaman namin sa panahong ito na ang biktima ay si Zamil. Natiyak namin iyon dahil maaga pa lang nabubulok ang katawan niya.
Nalaman naming siya yun gamit ang fingerprints mula sa Department of Homeland Security nang pumasok siya sa bansa. Kapag sinasabi kong nakakakilabot, siya ay ilang beses sinaksak dahilan ng kanyang pagkamatay. Nakatali ang kanyang mga kamay sa harap, pati na rin ang kanyang mga paa sa bukong-bukong. Ang kanyang mga binti, pataas papunta sa bahagi ng kanyang puwitan, ay halos tuluyang nahiwalay, kaya madali siyang naitupi at nailagay sa isang supot ng basura. Iniwan siya sa gilid ng kalsada. Gaano man karumal-dumal ang pagpatay na ito, literal siyang iniwan sa gilid ng highway na parang basura. Natagpuan ang katawan ni Zamil Lamon noong Abril 24-6 na araw, matapos i-report ng kaibigan niya sa pulisya ng USF dahil hindi niya sinasagot ang telepono. Nung panahong yon, hindi pa nasa kustodiya si Hisham. Pero dito na nangyari ang insidente sa pamilya na sangkot ang kanyang kapatid kaya kumilos ang mga pulis. Nakakuha kami ng tawag mula sa pamilya ng suspect na noong gabing bago iyon ay sinaktan at nag-commit ng domestic violence siya laban sa kanila. Kumikilos siya ng kakaiba. Lumabas siya ng banyo na nakatapis lang ng tuwalya. Lumapit siya sa kanyang kapatid na babae at halos parang gumigiling o sumasayaw ng malaswa, sinusubukang idikit ang sarili sa kanyang kapatid. At sa isang punto ay sinubukan pa niyang halikan ang kanyang kapatid na babae. Nahihirapan ang kanyang kapatid na babae na itulak siya palayo at hindi siya basta-basta makaalis sa sitwasyon dahil mas malakas siya at napipigilan siyang makaalis. Pati pamilya niya ay sinasaktan niya. Sinusubukan namin siyang kontakin. Alam naming nasa bahay siya ayon sa pamilya. Binabantayan namin siya at alam naming nandoon siya. Ayaw niyang sagutin ang telepono. Ayaw din niyang lumabas. Nagdesisyon kami batay sa karahasang alam naming kaya niyang gawin. Kasabay nito, nalaman din namin na ilang araw bago nito, bumili siya ng baril mula sa isang sanglaan. Kalaunan, nalaman naming hindi niya kinuha ang baril pero hindi namin alam yon noon dahil kulang kami sa impormasyon. Mabilis at pabago-bago ang mga pangyayari. Kaya pina-activate namin ang SWAT team at negosyador para ma-resolba ito ng mapayapa. Pagkatapos ng ilang oras ng pagtatangkang makipag-ugnayan, napagdesisyunan naming pumasok sa bahay at pisikal na alisin siya roon at arestuhin siya. Sa puntong yon, gaya ng nakita nyo sa video at pinapanood nyo ngayon, sumuko siya ng mapayapa at inaresto siya ng walang aberya. Noong oras na iyon, nagsimula kaming kumonsulta at magpatibay ng desisyon kasama ang state attorney na nandun na mula pa sa simula. Kasama namin siya sa buong proseso. Nagsampa kami ng maraming kaso laban sa kanya na naihain din sa kanya kalaunan. Sa huli, dahil sa dalawang planadong pagpatay sa aming mga biktima. Noon, hawak na ng pulisya si Hisham. Natagpuan na ang katawan ni Lamont, ngunit nawawala pa rin si Brisky. At kahit na maraming ebidensya na si Hisham ang umano'y kumuha rin ng kanyang buhay, hindi pa rin namin alam kung nasaan ang kanyang katawan. Dalawang kayaker na namamangka para sa libangan ang muling nasa bandang Pinellas County. At habang nangyayari ito, mahusay ang ginagawa ng mga deputy at ng Marine Unit sa pagtukoy ng taib kung kailan ito nangyayari at kung ano ang padron nito para malaman kung gaano kalawak ang dapat nilang hanapin. Nasa tubig pa rin ang mga diver. Habang kayo ay nagbabalita, mahaba ang mga araw na lumipas sa paghahanap namin sa dalawang biktima. Lalo na dahil natagpuan na namin ang isa. Dapat nasa kalapit na lugar pa rin. Habang nangingista ang isa sa aming mga kayaker, sumabit ang kanyang pamingwit sa isang bag. Kailangan niyang pumasok pa sa loob ng mga bakawan. May naamoy siyang isang bagay na ayon sa kanya ay hindi mailarawan. At nang lumapit siya para tanggalin ang kanyang pamingwit, nakita niyang may nabuksang plastic bag. May tubig alat doon. Hindi niya masabi kung ano yon, pero mukhang katawan ng tao. Kaya ginawa niya ang tama at tinawagan ang mga pulis. Agad kaming pumunta doon, tinawagan ang Marine Unit ng Pinellas County Sheriff's Office na nandun na rin, ang Pinellas County Medical Examiner at ang Pinellas County Forensic Science Department na dumating at kinuha ang kustodya.
5 araw nang hindi matiyak ng pulis kung sa nawawalang batang babae ang natagpuang labi. Sa kasamaang palad, dahil sa kalagayan ng katawan niya ng matagpuan, ito ay nasa mga huling yugto na ng pagkabulok, kaya hindi na namin basta-basta magamit ang fingerprint. Kaya iyon ang dahilan kung bakit natagalan. Ngayon, kaya kong tumayo sa harap ninyo ng may kumpiyansa at sabihin sa inyong lahat na natagpuan na namin si Nashida Bristi. Nakontak na rin namin ang kanyang pamilya. Aktibo na kaming nagtatrabaho ngayon para maibalik ang parehong mga katawan sa kanilang mga pamilya sa Bangladesh para sa mga reliyosong dahilan. Natukoy namin na ito ay si Nashida. Sa kasamaang palad, hindi namin nagawa gamit ang fingerprint pero nagawa namin ito gamit ang DNA. Nakumpirma namin ito sa pamamagitan ng DNA, ilang dental work na ginawa sa kanya, at ang suot niyang damit na nakita namin sa video. Ang Abril 16 na itinukoy ng University of South Florida Police Department ay ang huling beses na nakita siya sa campus. Alam na natin na natagpuan ang mga labi ni Zemil Lamon at Heta Bristi. Ayon sa sheriff, malayo pang matapos ang imbestigasyon at hindi pa natin alam ang posibleng motibo. Binanggit ng CBS ang protection order noong 2023 na isinampa ng kapatid ni Hisham dahil sa umano'y kakaibang asal sa bahay. Kabilang ang pagsigaw na siya raw ay Diyos at dapat sambahin. May kasaysayan siyang krimen na ibinigay namin sa inyo, kabilang ang domestic case laban sa kapatid niya. Sa isang gusali, pumasok siya sa hindi niya apartment. Nang mahuli siya, itinulak niya pababa ang isang maintenance worker kaya nagkaroon ng kaso laban sa kanya. Si Isham ay kinasuhan ng 2 bilang ng first-degree premeditated murder gamit ang sandata, ilegal na paghawak ng bangkay, pagtatago, pakikialam sa ebidensya, ilegal na pagkulong, at pananakit. Sabi ng mga piskal, hihilingin nilang parusang kamatayan sa kasong ito. Bumalik sa korte ang kaso ni Hisham para sa arraignment, pero hindi siya nagpakita. Nagpasok ng not guilty plea ang kanyang mga abogado at tinalikuran ang karapatan niya sa mabilis na paglilitis. Kagilib-gilid na pangyayari dito, ang state attorney ng Hillsborough County, si Susie Lopez, ay siya mismo ang umano'y hahawak ng kasong ito, ayon sa Fox 13 sa Tampa. Ngayon, pinagsama na ang mga kasong ito sa iisa. Kaya si Hisham ay lilitisin ng sabay para sa parehong pangpatay. Ayon sa record ng korte, pansamantalang itinakdang sa Nobyembre ng susunod na taon ang paglilitis. Sama-sama nating pag-usapan ang kaso kasama si Dave Ehrenberg, dating state attorney ng Palm Beach County, Florida. Masaya kaming makita ka uli. Hihilingin ng parusang kamatayan sa kasong ito. Ano masasabi mo sa desisyong ito? Inasahan ko na ito kasi kung hindi mo hihilingin ang parusang kamatayan sa ganitong brutal na pagpatay ng 2 inosenteng kabataan, kailan pa? Para sa akin, ganitong kaso ay karapat-dapat sa parusang kamatayan, lalo na't may 3 mabibigat na dahilan na tinitingnan ng Estado. Itinuturo nila ito dahil sa batas ng Florida, kailangan mo ng kahit isang mabigat na dahilan na mapapatunayan ng lampas sa makatwirang pagdududa bago makapaghiling ng parusang kamatayan. Isa lang ang kailangan, pero 3 ang binanggit nila. Ang depensya naman sa kabilang banda ay maaaring magbanggit ng kahit ano bilang nagpapagaan na dahilan. Hindi ito kailangan nasa batas. Walang batas para sa mga nagpapagaan na dahilan. Kahit ano, pwede. Kaya magbabanggit sila ng kung ano-anong dahilan tulad ng hindi raw siya minahal ng nanay niya o nanigarilyo ito habang siya'y nasa sinapupunan. Iyon din ang depensa sa kaso ng Marjorie Stoneman Douglas mass murder na tumulong sa mamamatay tao para makaiwas sa death penalty. Oo, at ipaliwanag mo sa amin dahil medyo iba ito. Sa ilang estado, pagdating sa parusang kamatayan, mahaba pa ang proseso bago makarating sa puntong. Alam mo na, napatunayang nagkasala siya. At siya ka palang papasok sa penalty phase. Paano ba gumagana ang penalty phase? Kung siya ay napatunayang nagkasala sa mga ibinibintang, napatunayang nagkasala sa mga pagpatay na ito, ano ang mga isinalang-alang para matukoy kung bibigyan siya ng parusang kamatayan o hindi? Una, nakasalalay sa piskal ng estado kung hihilingin at ipaglalaban niya ang death penalty. Kailangan banggitin ang nagpapabigat. 3 nabanggit dito. Una, ang pagpatay ay malupit, karumal-dumal at walang awa. Malamig, pinagbanuhan, at sinadya, 2 magkaibang nagpapabigat. Pangatlo, maraming tao ang napatay. Kaya may 3 nagpapabigat at pagkatapos ay dadaan ito sa mahabang proseso. Magkakaroon ng pagsusuri sa kalusugan ng pag-iisip at tiyak na igigiit ng depensa na hindi sapat ang mental na kalagayan ng akusado
para mapatawan ng parusang kamatayan dahil ipinagbawal ng Korte Suprema ng US ang death penalty sa mga may mababang IQ o mental na kapansanan. Maasahan mong pipigilan ng depensa ito agad sa pagsasabing baliw ang tao at hindi pwedeng patawan ng parusang kamatayan. Pero kung hindi yun umubra, mapupunta ito sa isang mahabang proseso kung saan sa huli ay mapupunta ito sa paglilitis at magkakaroon ng paglilitis na may dalawang yugto. Ang unang bahagi ay kung ang akusado ay nagkasala ba ng lampas sa makatwirang pagdududa. Kailangan unanimous ang desisyon doon. Kapag napatunay na nagkasala siya lampas sa makatwirang duda, susunod ang penalty phase. Ang parehong hurado ang magdedesisyon kung papatawan siya ng parusang kamatayan at hindi kailangan unanimous ang boto. 8 lang ang kailangan kontra 4 sa Florida, pinakamababa sa lahat ng estado. Ngayon, kapag tiningnan mo itong suspect at ang kanyang kasaysayan, noong 2023 iniulat ng CBS News na may kamag-anak na nagsampa ng restraining order laban sa kanya dahil sa pagbawala niya at pagsasabing siya ang Diyos at dapat yumuko ang lahat. Hindi ito isang tao na nasa normal na pag-iisip. Tapos nagkaroon ng isang kakaiba at nakakabahalang insidente na nauwi sa isang sitwasyong pampamilya kung saan di umano'y sinubukan niyang halikan ng kanyang kapatid na babae at pagkatapos ay tinawag ang pulis at siya ay isinailalim sa kustodya. Kapag tiningnan mo ang ebidensya, makikita mo hindi lang ang ChatGPT chat at lahat ng mga di umani ginawa niya, kundi pati ang aspeto ng mental health. Anong epekto kung halimbawa may issue siya sa kalusugan ng pag-iisip? Kung sakaling malaman nila, alam mo sa isang psychological evaluation na diagnose siya ng isang kondisyon. Ano ang ibig sabihin nun sa depensa niya? Gagamitin ng depensa ang issue niya sa pag-iisip para subukang alisin agad ang parusang kamatayan bilang opsyon. Gagamitin din nila ito para sabihing wala siyang kakayahang humarap sa paglilitis. Ibig sabihin, hindi niya nauunawaan ang mga kaso laban sa kanya at hindi siya makakatulong sa depensa. Kung papayagan ng korte at hukom, ipapadala siya sa Hilagang Florida para gamutin at maibalik ang kakayahan niyang humarap sa paglilitis na maaring tumagal ng ilang taon. At sa isang punto, kung hindi na maibalik ang kakayahan niyang humarap sa paglilitis, posible siyang palayain. Pero malabong mangyari yon sa ganitong uri ng kaso. Sa totoo lang, sa tingin ko, dahil sa planadong ginawa ito, mahirap umubra ang pag-angking wala siyang kakayahang humarap sa paglilitis. Tulad ng pagdedeklara na wala siyang kakayahang humarap sa paglilitis, sa tingin ko, mahihirapan ang depensa doon. Ngayon, pagdating sa insanity defense, iba na yon. Mas mahirap yon. Kailangan patunayan na may medical siyang kondisyon at hindi alam ang tama at mali. Kung may papapalong ginawa at pagkatapos ay sinubukan mong itago ang mga ginawa mo, bakit mo ginawa yon? Alam mo mali ang ginawa mo at ito ay krimen, kaya hindi magagamit ang insanity defense. Walang pag-asa. Maaring mapapusyahan na wala siyang kakayahang humarap sa paglilitis sa simula. May posibilidad. Pero, gaya ng sinabi ko, mahirap ito para sa depensa. Mukhang mahirap ang laban. Lalo na sa digital footprint na naiwan niya. Sa unahan, meron kang ChatGPT at ilan sa mga tanong na di umani tinanong niya sa chatbot na parang may kinakausap siyang tao, halos parang kasabwat niya. Sa likod, umorder siya ng panlinis sa DoorDash. Kaya meron kang di umano. Kaya sa magkabilang panig nito, meron kang parang alam mo na mga resibo, literal at patalinhaga na maaaring gamitin ng mga piskal sa korte. Paano naapektuhan nito ang kwento mo bilang piskal? At paano mo ito ipapakita sa screen? Mahalaga ito kasi kapag sinabi nila hindi niya alam ang ginagawa niya, hindi niya alam ang tama at mali. Tandaan, ipinaglalaban mo ang insanity defense sa paglilitis at ang competency niya sa harap ng hukom bago yon. Kaya hindi haharapin ng hurado ang kakayahan niya, kahit subukan nilang gamitin ang kalagayan ng isip niya para patunayang hindi ito pinagplanuhan. Maaring sabihin nilang baliw lang siya. Wala siyang mens rea para sa premeditation, kaya may iba't ibang paraan para malaman ng hurado ang tungkol sa kanyang kalagayan sa pag-iisip. At sa huli, ang mga bagay na nagpapakita na siya ay malamig, kalkulado, at kumilos na may plano ay ilalabas para pabulaanan niyon. Ibig sabihin, ang baliw na di alam ang ginagawa ay hindi ganon. Magtanong kay ChatGPT ng payo kung dapat ba niyang itapon ang mga bagay sa basurahan para itago ang kanyang mga krimen. Bibili ba siya ng mga produktong ito sa DoorDash para linisin ang kalat na ginawa niya? Bakit rin siya mailap sa pulisya? Tandaan, nang mahuli siya ng pulis, may benda siya sa maliit niyang daliri. Tama. At ebidensya yon. At nagbigay siya ng paliwanag. Sabi niya, naghiwa ako ng sibuyas. Kita mo, yan ang taong hindi baliw.
Yan ang taong malamig, kalkulado, at pinag-isipan ang ginawa niya. Nagiwa siya ng sibuyas pero hindi niya maalala kung ano ang niluluto niya nung gabing yon. Sabi niya, hindi ko na maalala. Pero yon yung bagay na dapat natatandaan mo. Tama, pero hindi ibig sabihin baliw siya. Tanga lang siya. Gumagawa siya ng palusot, gaya ng naghiwa ako ng sibuyas, pero di ko maalala kung ano niluluto ko. Kaya, oo. Ibig kong sabihin, may mga kaso ba ng pagpatay na nahawakan mo na laging may kinalaman sa mental health? Kasi parang walang matinong tao ang pumapatay ng kapwa, di ba? Pakiramdam ko sa dami ng ganitong kaso, madalas gamitin ng depensa ang mental health. Pero parang hindi naman ito madalas umepekto. Parang pangkalahatang obserbasyon lang ito based sa mga kasong nakita ko. Alam mo, maganda yung punto na binanggit mo kasi normal na tao hindi gumagawa ng ganitong klaseng krimen. Kaya lahat ng gumagawa ng mga krimeng ito, medyo may tupak talaga. Pero hindi ibig sabihin nun na makakalusot ka na lang. Mataas ang pamantayan natin, dapat may napatunayang medical na pundisyon. Hindi lang basta sociopathic na gago at hindi mo alam ang tama at mali. Kaya kung ginawa niya yung krimen, tapos dumating ang pulis at niyakap niya sila sabay, sabi ng mama, magiging ebidensya yun na siya ay ituturing na walang katinuan sa mata ng batas. Pero kahit na may malalalim siyang problema, na malinaw namang meron siya, hindi ibig sabihin nun na makakalusot siya. Sa palagay ko, sapat ang kakayahan niya para humarap sa paglilitis. Mas malaki pa rin ang tsansa nito kaysa maabsuelto siya gamit ang insanity defense. Mahahatulan siyang guilty dahil marami at matibay ang ebidensya laban sa kanya. Bilang isang piskal, at sigurado akong ganun din ang mga pulis na yon, ibig kong sabihin, wala pa tayong alam na motibo sa ngayon. Pero mukhang marami silang ebidensya na siya raw ang gumawa nito. Sa anong punto bilang isang piskal, kapag papalapit na ang paglilitis, at ito, pinag-uusapan natin ay maaaring ilang buwan pa mula ngayon kung hindi man taon. Kapag nangyari yon, masasabi mo lang ba na, sige, hindi na natin malalaman ang motibo. Naisip ko yung kaso ni Brian Koberger. Hindi natin alam ang dahilan, pero malinaw na maraming ebidensya na siya ang gumawa. Bilang piskal, kailan mo masasabi na itutuloy mo na ang kaso at hindi mo na kailangan yon para makuha ang hatol na guilty? Hindi mo kailangan ng motibo dahil hindi ito elemento sa first degree murder. Pero gustong malaman ng mga hurado kung bakit. Mas mahirap maghatol ng guilty kung may tanong pa ang hurado na, bakit? Hindi ko maintindihan. Gusto mong ipaliwanag ito, pero kay Brian Koberger, hindi mo alam ang dahilan. Sa napinilit nila magpaliwanag siya matapos aminin ang kasalanan. Hindi pa malinaw ang motibo, pero may ilang palatandaan na. Sabi ng pamilya niya, mainitin ang ulo niya. Kaya kailangan lang nating tukuyin kung ano ang nagtulak sa kanya. Pwede itong kahit anong maliit na bagay na maisip ng mga hurado na yon ang nagpasiklab sa kanya. Pero meron tayong isang tao na mainitin ang ulo, may kasaysayan ng pabigla-biglang kilos, at pagkatapos ay sumusobra na. Kaya sa tingin ko, maganda ang motibo para sa mga hurado dahil gusto nilang malaman ang dahilan. Pero hindi naman talaga kailangan ng motibo para umusad ang kasong ito at magkaroon ng hatol. Pinawalang bisa niya ang kanyang karapatan. Well, sa pamamagitan ng kanyang mga abogado. Hindi siya nagpakita sa korte ngayon, pero ang mga abogado niya ang nagdeklara ng not guilty at pagkatapos ay isinuko niya ang kanyang karapatan sa mabilis na paglilitis. Nobyembre ng susunod na taon, ang pansamantalang petsa para sa pagpili ng hurado. Posible kaya ito, lalo na sa kaso ng dobleng pagpatay na pinagsama na. Kaya isang beses lang siyang lilitisin para sa dalawang pagkamatay. Gaano pa kaya katagal ito? Hanggang saan pa ito aabot? Ibig kong sabihin, gaano kaposible na sa Nobyembre ng 2027 pa tayo mag-uusap tungkol sa paglilitis? Kung umabot man ito sa puntong yon. Sa tingin ko, tatagal pa ito kung umabot sa paglilitis. Kasi susubukan ng depensa, ipakitang may problema siya sa pag-iisip. Wala siyang kakayahang humarap sa paglilitis. Maraming legal na proseso ang dadaanan dyan at susubukan ng depensa na pahabain ito dahil wala silang matibay na panlaban. Kaya nila napapakinabangan ang pagkaantala dahil anong nangyayari kapag naantala ang kaso. Kasi kumukupas ang alaala, namamatay ang mga saksi o nawawalan ng kakayahan. Nasisira ang ebidensya at unti-unting humuhupa ang damdamin ng komunidad. Sa tingin ko, dapat subukang litisin agad ng piskal ito pero hindi papayag ang depensa, lalo na kung may parusang kamatayan. Ibibigay ng hukom sa depensa ang lahat ng posibleng pabor at lahat ng paraan para maantala ito hanggang hindi na nila kayang patagalin. At makikita natin kung ano ang susunod na mangyayari. Dave Ehrenberg, dating piskal ng Palm Beach County, Florida. Salamat gaya ng dati sa oras mo dito sa Law and Crime. Pinahahalagahan namin ito. Salamat, Chris. Iyan na po ang pagtatapos ng On The Case na inihandog ng Law and Crime. Mag-subscribe po kayo sa amin sa YouTube at Spotify. Naka-stream na rin kami ngayon sa Peacock. Ako po si Chris Stewart. Magkita-kita tayo sa susunod.